Yung chapter na ito, sa page 75 ng inyong mga libro. 75. طيب استدل المؤلف رحمه الله على هذا التبويب بثلاث آيات. Okay, tatlong aya ang sinipi أخذناه في ng may اللقاء akda. السابق. طيب في هذا اللقاء نكمل هذا الباب. وفي الحديث نجيب الحديث اللي بعده بعد مرة. Ana Abu Sa'id. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. Okay, ito ang meaning ng hadith na kanyang binasa. Ang sagot ni Allah ay nagsabi, talagang susunod nga kayo sa mga kalakaran ng mga bago sa inyo, yung nauna sa inyo. Gaya ng pagkakasulat na, gaya ng pagkakasukat ng palaso. Sa kasukat ng palaso. Hanggang sa kung sakaling pumasok sila sa lungga ng, alam yung ibit, halo. Pero iba naman yung ibit sa halo. Pero kumakain niya, ang kinakain nito ay yung mga kuan, yung mga prutas, hindi yung mga bulok na Ayun sa desierto, yung balita sa hanggang sakaling pumasok sa lungga ang ibit desierto ay talagang papasok kayo roon. Naam, Sheikh. قوله لا تتبع طبعا فيه في اللغة يقولون اللام موطئة للقسم وكذا هذه نبغى نتجاوزها. طيب نأتي بالمعنى الآن. طيب لا تتبعن معناها والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تتبعن. Sa grammar kasi ng lingwahe, ang lab na yan na idinugtong sa verb, pagdidiin siya. Kaya ang translation, makita ninyo, talagang. Ang translator ng libro na ito, tinatapatan niya talaga bawat word. Talagang. Nanangahulugan daw, nanunumpa dyan ang propeta, sumpa man kay Allah. Talagang susunod kayo. طيب Bakit nilagyan niya dito na nga talagang susunod nga? Kasi duble itong pagdidiin. Itong lab at saka nun. Dinuble niya dahil yun ay pagdidiin sa kahalagahan. Na talagang tiyak namin siya. طيب وسنن تأتي بضم السين وفتح السين. سنن وسنن. Okay. Yung word na sunan sa lingwahe, sunan, dalawa ang basa niya. Tinatawag na dalawa ang kanyang luga. Ang sin maaring dhamma o kaya maaring patha ang basa. Sunan o kaya sanan. طيب من كان قبلكم من Yung mga bago sa inyo. Ang tinutukoy doon, yung manaunang, sino daw yon? Ang tinutukoy ay ang mga ahlul kitab. طيب Yung mga Hudyo at mga Krisyano. Okay? Dagdag pa raw yung mga Persian, Rome, kasama na doon ang mga musyrik. Kasi ang mga Persian at mga taga-Rome, may mga musyrik naman sila sa panahon ngayon. Mga Yahud, Nasara at mga musyrik. Ibig sabihin. طيب قال حذو القدة بالقدة. Tingnan nyo, yung sinabi ng propeta, dito sa transition, gaya ng pagkakasukat ng palaso, susukat na palaso. Ibig sabihin, gayang-gaya. طيب الحذو يعني على نفس الطريقة. الإمام يقول حاذوا بين المناكب والأقدام. إيش معناها؟ سووا. Sa pag-suksol, ginagamit itong kuwan.
Dinagdagdagan ng alif, hado, ang tinutukoy doon sa utos ng imam sa pagsasala na ipantay ang inyong mga balikat at ang inyong mga paa. Sa salitang ito ng propeta, pagkuwan, na ang pagsunod daw sa mga taong nauna sa atin, sukat na sukat, parehong-pareho. Parehong-pareho. Nang gaya talaga tayo ng gayang-gaya. طيب يعني بالمحاذاة نفس حذو القذة بالقذة. القذة ايش هي؟ هذا السهم Okay? Yan ang pana. في هنا ريش له بالسهم. Yung sa puno niyan ay merong balahibo, pakpak, para diretso ang kuwan, hindi siya ikot, diretso ang lipad. هذه الريش لازم تكون متساوية. At kailangan daw ang mga pakpak na yan na sinabit diyan sa hulihan, pantay. لأن إذا لم تكن متساوية كان في شيء طالع شيء نازل السهم لن يصيب الهدف. Kailangan pantay-pantay ang pakpak na yan sa kabilaan. Kasi kung medyo mahaba sa kabila, hindi tuwid ang kanyan, hindi mo matatamaan ang pinapanak mo. السهم. Kaya sa hadith, ang qudda bil qudda na tinutukoy dyan, yung yung pana, yung balahib o pakpak na parehong-pareho, pantay na pantay. Kasama na doon, gaya ng pagkakasukat ng palaso. طيب قال حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب. Tapos sabi niya, hanggang sa kung sakaling pumasok sila. Sino itong sila yung mga ginagaya ng mga Muslim sa lungga ng ibid. تعرفون الضب؟ ها؟ Yaripun. تعرفونه كلكم ها؟ حكم أكله ايش هو؟ Ano daw ang hukom ng pagkain ng ibid? Okay. ايش هو؟ مكروه؟ لا حلال. Halal. النبي ما أكله لأنه مو من أكل قريش، لكن خالد بن الوليد أكل رضي الله عنه. Ang propeta hindi nga lang kumain. Pero ang mga sahaba, kay Khalid bin Walid, ay kumain. Pero sa desierto lang ang place. Hindi man sa desierto lang, kundi dalawang uri ang tinatawag na ibid. Pero sa tubig. Yung ibid na kumakain ng mga bulok, yun ay bawal yun. Bayawak naman yun. Bayawak naman yun. O yung ibid ng desierto. ها؟ حلال نعم. طيب قال حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. Ang salid dito ay lungga. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. جحر الضب يا اخوان من اصغر الجحور. Ang lungga daw ng ibid nito, pinakamaliit yan, maliit na lungga. وهذا هذه الجملة هي صيغة مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هناك من يتبع هذه الأمم من شدة حرصه على اتباعهم كأنهم لو دخلوا جحر هذا الضب لدخل هذا الرجل. Ito ay salita daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag na mubalaga, pagpapalabis, pagdidiin, na kahit masikip ang lunggang pinasok ng ibid, sisikapin niyang pasukin, kahit mahirap ang kaugalian, ano mga ginagaya nila, gagayahin at gagayahin nila. طيب وفي رواية يا إخوان حذو القدة بالقدة قال هنا في رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع.
Okay. Doon sa salita ng propetang gayang-gaya ang sukat ng pana. Gayang-gaya ang sukat ng pana sa ibang narisyon. Okay, sa ibang salaysay ng hadith, shibr. إيه Okay. وفي رواية Sa ibang sukat, sa ibang ulat ng hadith, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bawat dangkal, bawat dira, ito ang dira na tinatawag, bawat dangkal, okay, bawat dira, bawat sukat, talagang ginagaya. وفي رواية ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. Okay. Mayroon pang isang narisyon. Okay. Na talagang kagayahin ng aking umma, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga anak ni Israel. Ibig sabihin, yung mga Yahud. Gagayahin. Okay? Okay. Gagayahin nila pati ang tumbas ng sukat ng kanilang mga sandal. Kapareho. Sandal. من يصنع ذلك. Okay? Kahit عليكم السلام ورحمة kahit ang isang bagay na ipinagbabawal sa aking umma ay kanila itong gagawin. الله. ما شاء الله تبارك الله. سريع. Na ang mga Yahud, binanggit dito ng propeta, ang mga Yahud, yung pinakakasuklam-suklam na gawain, ginagawa nila, yung pagtatalik ng magkamag-anak, maaaring ng magnanay, ng magtatay, sabi ng propeta, gagayahin nila. طيب. طيب. ترجمت اللي اعطيتك اياه الادله؟ Ano na? ارسلت Sinend ko عليهم؟ sa inyo yung mga dalil. Ganina? Hmm. Ganina? Tarjam to. طيب بعدين ناخذها. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على ان هناك من هذه الامه من يرجع الى عباده الاصنام. قال باب ما جاء ان بعد هذه الامه يعبد الاوثان. Okay, dito sa ating chapter na ito, dalil na ang umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan. طيب فسياتي في هذه الامه من يعبد الاصنام. طيب الامم السابقه كانوا يبنون على القبور مساجد صح ولا لا؟ Okay, yung mga naunang umma sa atin, sila ay nagpapatayo ng sambahan sa mga libingan. طيب اعطوني اشياء اتبعت في هذه الامم السابقه. يلا. Okay, magbigay daw tayo ng mga halimbawa na ginaya ng umma na ito sa panahon natin ngayon, ang nauna na mga umma. قوم نوح يا اخوان ايش سووا؟ سووا صور وعبدوهم. Okay. Alam, Kaya pinag- doon sa kababayan ni Noah, sa kanya nagsimula yung paggawa ng imahin, larawan, rebulto. طيب عبدوهم ولا لا؟ زي مين؟ زي الرافضه. Di ba? عندهم صور. Ang kababayan ni Noah, dinasalan at sinamba nila itong mga imahe ng mga banal na tao. Ginaya din ng mga Shia, Rafida. Naglagay din sila ng mga larawan na matinuturing nilang mga banal na mga tao. اكلوا الربا يا اخوان. مو اول ما ظهر في بني اسرائيل فكانوا ياكلون الربا والان في هذه الامه من ياكل الربا. Ang riba, ang usury,
unang lumitaw sa mga anak ni Israel. Bagaman sa Old Testament, pinagbabawal ang riba. Pero ipinahintulot nila doon sa kapag ang kanilang pagsamantalahan ay hindi nila ka-relihiyon. Kaya doon sila nahulog. طيب في قصة الكل تعرفونها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Okay, merong قالها في ماذا؟ kwento na maaaring alam natin lahat na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang kung si Fatima na anak ni Muhammad, ay nagnakaw, walang alilangan, napuputulan ko siya ng kamay. هذا ايش؟ قالوا متى؟ لما أرادوا أن يتوسطوا في امرأة فقال عن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والأمة اليوم هذا حالها إلا من رحم الله يقيمون الحدود على الضعفاء. Ang kwento na ito ng hadith, ang dahilan ng pagkasabi nito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi mayroong kabilang sa mga maharlika na angkan o tribo na babae ay nagnakaw. Ngayon, mayroong gustong mamagitan para hindi ipatupad ang hatol. Mayroong mamagitan, kaya binanggit yun ng propeta, wallahi, sumpaman kay Allah, kung si Fatima na anak ni Muhammad ay magnakaw, ay talaga kung puputulan ng kamay. At sinabi niya, ang kwento tungkol sa mga anak ni Israel, na sa mga anak ni Israel o ang mga Yahud, kapag ang gumawa ng isang krimen ay kabilang doon sa mga mayayaman, hindi nila ipinapatupad ang hatol, ipinapatupad lamang ang hatol doon sa mga mahihina at mga mahirap. At yan ay nangyayari ngayon sa buhay ng mga Muslim. Natural, sa mga kupar, mas matindi. طيب كذلك الحكم بغير ما أنزل الله. Ito pa, yung pagsasabatas ng mga batas na hindi ibinaba ni Allah. Ibig sabihin, pag-iimbito ng mga batas, hindi ayon sa Quran at Sunnah. دول إسلامية كثيرة الآن تحكم بالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني تترك تشريع الله عز وجل. Napakaraming mga naturingang mga Islamic na mga bansa ang kanilang pinapatupad na batas. Yung konstitusyon nila, ginawa nila. Ginaya nila ang kanilang konstitusyon mula sa France, mula sa iba't ibang mga kafir na mga bansa. Hindi ayon doon sa Quran at Sunnah. طيب مناسبة الحديث للباب. Okay, ano daw ang koneksyon ng hadith na ito sa ating chapter, itong hadith nating binasa? Ang gagaya. Kala amir tashabbuh hadhihi al-ummah. نعم كما أنه كان في الأمم السابقة من يعبد الأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان. Kaya ang connection ng hadith sa ating chapter, yung panggagaya ng umma na ito sa mga nauna pang mga umma. Nakabilang sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. من يعبد الأوثان. Ang problema nga lang, hindi alam ng mga Muslim na Diyos-Diyosan na pala ang kanila sinasamba. الحديث اللي ناخذ الحديث التالي بعدين ناخذ أحكام التشبه. طيب Okay, kunin mo natin ang susunod daw na hadith. هذا هو. هذا طيب Bago natin talakayin yung patungkol sa hukom ng panggagaya. قال إن الله زوى لي الأرض
أي جمع الأرض. Sa ang hadith na sinabi ng propeta, tunay na si Allah ay ipinantay niya. Ang kahulugan daw ay nagpaurong. Ipinantay niya para sa akin ang lupa. طيب معناها طواها وجعلها مجموعة. Kasi sa translation, sinabi ng kagad ito, nagpaurong. Pinalapit o pinagsama para sa akin ang lupa. طيب قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها. هل تريد أن أفتح كتاب التوحيد هنا؟ لا 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 خلاص أنتم عندكم هنا موجودة عندكم فقط الترجمة. ترجمة. طيب يقول إن الله زوى لي الأرض أي جمع الأرض فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إليها ينظر إلى الأرض كاملة. Kaya dito bakit sinabi niyang pinagpantay o pinaghasama o pinaurong? Tapos sa akin ang lupa, kaya nakita niya ang mga silangan at ang mga kanluran nito. هذا الحديث لما احنا نسمعه ما يظهر لنا فيه إعجاز زي ما سمعوه الصحابة لأنه خلاص عندنا نت تقدر تجمع فيه الأرض وتشوفها وتشوف الكرة الأرضية كاملة. لكن قوة إيمان الصحابة صدقوه. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها رأيت مشرق الأرض ومغربه. قالوا صدقنا بهذا الأمر وصدق الصحابة بهذا الأمر. Okay. Sa panahon ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, ang salitang ito ng propeta, hindi nila maunawaan. Paano makita ng propeta ang silangan at kanluran na parang pinagsama, kaya niyang makita ang buong mundo. Pero ang mga sahaba, dahil nga sa lakas ng kanilang iman, kanila itong sinampalatayanan. Pero sa panahon natin sa ngayon, realistic na siya sa panahon na natin. Kunyari, gamitin mo ang cellphone mo. Kaya mong makita ang buong globo. طيب قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيني الكتاب شوي. قال لا خلاص. قال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا تحقق يا أخوان في الفتوحات الإسلامية. Okay. Dito sinabi ng propeta, kadugtong, tunay na ang umma ko ay aabot ang paghahari nito sa pinaurong para sa akin mula noon. Ibig sabihin, yung silangan at kanluran o buong mundo ay aabotin ang paghahari ng kanyang umma. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. At binigyan ako ng dalawang kayamanan, ang pula at puti. الأحمر كنز كسرى. Okay. Ang tinutukoy ng pula daw ito yung kayamanan ni Caesar. ليش؟ Kisra. هي لأنه كانوا يحبون الذهب وكانوا يجمعون الذهب. Okay. Kasi Kisra al-Paris. هي. Okay. Kasi ang Persia daw, ang kanilang yamang iniimbak ay ginto. Kasi sinabi ng propeta, dalawang uri ng kayamanan, pula. Ang tinutukoy ay ang Persia. Kayamanan ng Persia. والروم كانوا يحبون الياقوت والزمرد والأشياء هذه الأحجار الكريمة وهو الأبيض. الأبيض كنز الروم وهو الياقوت. ما هو الياقوت؟ الأحجار الكريمة ما تعرفها زي الجواهر. Okay. مو ذهب مو في حجر يجي كذا. Okay. James ba ang English doon? غالي جدا. اي Al-Yaqut, Lays Almas. زي الالماس كلها. Okay. Kabilang daw doon sa mga diamond. Ibig sabihin yung mga mamahaling mga bato. Al-Yaqut. طيب Kasama doon ang diamond.
طيب قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. Kaya yung pula at puti, ang puti naman ito, ang tinutukoy ay ang kayamanan ng room. ومن شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته دائما يدعو لها ويسأل الله عز وجل أن يعطيها الخير. قال وإني سألت ربي لأمتي. At dinugtong niya tunay na ako ay humiling sa Panginoon ko para sa aking umma. At ito daw ay ipinapakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang matindi niyang pagmamahal sa kanyang umma na siya na nalangin ng kabutihan para sa kanyang umma. السنة الجد يا أخوان، الجد يعني خلاص ما في أمطار، ما في أي شيء، تصير صحاري. وعامة تعم الأمة كلها. طيب يا شيخ أريد أن أفتح الترجمة اللي بالعربي. طيب أفتح أولا. Okay. أعيد يا شيخ شرح سنة وعامة. بسنة، السنة جد، وقوله بسنة عامة أن لا يكون جد عام، يعني الجوع. ايوه الجدب اللي هو ما تكون في امطار فتكون الاماكن صحراء. طحن. نعم طحن. Okay. ضروري في سنبله. Ang translation ditong pangkalahatang kagutom, sana. Yung kagutom dahil nga sa tagtuyot. Dahil sa tagtuyot. Yun ang kanyang dalangin na hindi pahamak niya si Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang umma dahil sa tagtuyot na hindi siya magpapangibabaw sa kanila ng isang kaaway. Yun naman na tinatawag na amma na maghahari sa kanila makabilang sa iba pa sa mga sarili nila para pumuksa ang mga ito sa pamayanan nila. Yan ang dalawang dalangin ng propeta. Ano siya? قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحون بيضتهم، يعني ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم من الكفار، الله يسلط عليهم عدوا من الكفار. Ito yung kadugtong na hindi mangibabaw o maghahari sa kanilang isang kaaway na kabilang sa mga sarili nila para pumuksa ang mga ito sa pamayanan nila. وإن ربي قال. Tunay ng Panginoon ko ay nagsabi, يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Okay, ito yung salita daw ng Panginoon Muhammad, kapag nagtadhana ako ng isang tadhana, tunay na ito ay hindi natututulan o hindi tinatanggihan. طيب قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. ها؟ طيب القضاء يا أخوان عندنا قضاءين، قضاء كوني وقضاء شرعي. Okay, yung tadhana o kaba na tinatawag, dalawang uri. Yung tinatawag na pansansinukob kauni
Pansansinukop, kauniwa, شرعي. wasyari'i, pambatas. الكون يا أخوان يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. Okay, yung tinatawag na tadhanang pansansinukop, ito yung mga tadhanang maaaring gusto at hindi rin gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pinahintulot niyang maganap. طيب يا أخوان إيش معنى ما يحبه؟ يعني الله عز وجل قدر ولكن لا يرضى هذا القضاء. Ano ang مثل meaning ng قضاء الله عز وجل إن هذا الرجل يكون كافر. na sinasabing hindi nais ni Allah ang isang هذا tadhana? الكون. طيب Pero yun ay pinahintulutan niyang maganap. Yun ang pansansinukop daw na tadhana. والشرع لا يكون إلا في الدين. Ngayon, ang tinatawag na tadhanang pambatas, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ito ay patungkol sa din, patungkol sa religion. Kagaya sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinadhana ng iyong Panginoon, huwag kang sumambal maliban kay Allah. At sa mga magulang ay gumawa ng kabutihan. Yun ay aya sa Quran. طيب هناخذ كده مختصر. Okay. Bigyan natin ang pinakabuod. إيه حيكون عندنا باب عن القضاء والقدر نفصل فيه. Okay, meron naman tayong chapter patungkol sa topic na qada at qadar at inshallah detalye natin tatalakayin yun. طيب لكن لأننا مرينا على الكلمة هنا فلازم إيش نشرحها. قال Lumabas kasi dito yung salita kaya kinakailangan nating maipaliwanag. والقضاء الكوني يا أخوان لا يتغير. Ang patungkol daw sa pansansinukop na qada ay hindi siya nagbabago. لذلك قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Okay. Kaya itong sinabi ng propeta na sinabi daw ng kanyang Panginoon, O Muhammad, kapag natadhana ako ng isang tadhana, tunay na ito ay hindi na to tutulan. طيب قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة. يعني ما راح يصير قحط يا أخوان يشمل الأمة كلها. مستحيل أن يحدث هذا الشيء. نعم يا شيخ. لن يحدث قحط يصيب القحط يصيب الأمة كلها. يصيب ناس معينين دولة معينة لكن الأمة كلها لا. Okay. Tapos tunay na ako ay nagbigay sa iyo ng pangako para sa mo na hindi ako magpapahamak sa kanila sa pamagitan ng isang pangkalahatang kagutom. Sinasabi ng pangkalahatang kagutom dito, ang tinutukoy ay ang tagutom dahil nga sa tagtuyot. Maaring may iilan na nagdanas ng tagutom, pero sa pangkalahatan ay hindi yun magaganap. طيب لأنه أعطاها قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة. طيب وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني لو الكفار كلهم اجتمعوا على هذه الأمة لن يستبيح بيضتها. حتى قال حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض. يعني يكون أول شيء الخلل فيهم بعدين يتسلط عليهم الأعداء. ولا إذا لم يكن فيهم خلل لن يتسلط عليهم الأعداء. حتى لو الأمة كلها اجتمعت عليهم ما راح تهلكهم. Ang kalugtong dito, at hindi ako magpapangibabaw, sabi ni Allah, laban sa kanila na isang kaaway. Hindi maghahari ang kaaway kabilang sa iba sa mga sarili nila para kumamkam sa mga pamayanan nila. Kahit pa magtipon laban sa kanila ang nasa mga rehiyong ito. Hanggang sa iba sa kanila ay mapapahamak sa iba pa at nambibihag ang iba sa kanila sa iba pa. هذا شيخ الشرح هذا. طيب قال اللي هو وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني لن يتسلط الكفار على المسلمين ويقتلون المسلمين ويهلكون المسلمين حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي بعضهم بعض. إذا سار الخلل داخل المسلمين
تسلط عليهم الأعداء. ولا إذا لم يكن هناك خلل لن يستطيع العدو أن يهلك المسلمين. Ang tinutukoy daw dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggat ang mga Muslim ay walang mali sa kanilang samahan, sa kanilang ummah, sa kanilang pamayanan, hindi mangingibabaw ang mga kalaban sa kanila. Ibig sabihin, kapag ang mga Muslim ay mayroon ng mali sa kanilang bayan, sa kanilang bansa, doon lamang mangingibabaw ang mga kalaban. طيب قال رواه البرقاني في صحيحه وزاد. طيب البرقاني هذا من علماء الحديث قال وزاد وإنما أخاف على أمتي، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين. من هم الأئمة المضلين؟ Okay. نعم، الأمراء Tapos, والعلماء. nangangambala ako sa mga kalipunan ko, sa mga umak ko, sa mga tagapangunang, tagapagligaw. Sino daw ang tinutukoy ng mga tagapangunang, tagapagligaw? يضلون الناس. Ito yung mga pinuno ng mga Muslim at mga ulama na mga masasama. طيب قال الأئمة المضلين اللي هم الأمراء والعلماء. الأمراء الذين يقودون الناس إلى الباطل Ito yung mga pinuno na kung saan inaakay nila ang kanilang mga nasasakupan sa mali. وعلماء السوء. Tapos yung mga masasamang mga ulama. طيب عشان كذا يا اخوان، يعني انتم كطلبة علم اي فتوى اي امر خذوا بدليله. تم انك تاخذ شيء كذا بدون دليل. Kanarapat daw sa mga Muslim kapag patungkol sa mga patwa, siguraduhin natin yung mga dalil na mayroong mga pinagbabatayan. طيب قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقعت الفتنة في المسلمين لن ترفع إلى يوم At القيامة. kapag bumagsak sa kanila ang tabak, ang sword, ang tinutukoy daw nito yung sigalot, kaguluhan, hindi ito iaangat hanggang sa araw ng pagbangon. طيب قال ولا تقوم الساعة. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. Okay, ito daw ang pinakasipi sa hadith. Hindi sasapit ang huling sandali. Ang sandali tinutukoy dito ay paghuhukom. حتى يلحق حي من أمتي. Hanggang sa may kumapit sa isang komunidad kabilang sa ummako. الحي هو القبيلة. Okay? Ang komunidad na tinutukoy dito, yung tribu. وحتى تعبد فئام من الناس فئام من أمة الأوثان. Okay? Sa mga tagapagtambal at hanggang sa may sumamba na isang pangkat kabilang sa ummako sa mga Diyos-Diyosan. هذا هو الشاهد من الحديث. Ito daw ang pinaka-quotation ng hadith. قال Tungkol sa ating chapter. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. At tunay na sa ummako ay magkakaroon ng 30. كلهم يزعم أنه نبي. Bakit tinransip dito nang nilagyan din ng pala? Kasi ang kadab, yun ay mas matindi. Kunyari, kain, palakain. Ano yung pala? Pala sinungaling, ibig sabihin matinding mga sinungaling. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. At ang mga sinungaling na ito, mag-aangking sila yung mga propeta at sinabi ng propeta, ako ang pangwakas, khatam ng mga propeta. Walang propeta pagkatapos ko. طيب قال ولا تزال طائفة من أمتي
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. Okay, may hindi maalis sa katotohanan na isang pangkat kabilang sa umako. Ibig sabihin, mayroong mananatili na mayroong pangkat o grupo sa aking umma na inaadya. Ibig sabihin na tinutulungan. Ang umma na ito ay tinutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pipinsala sa kanila ang sinumang nagtatatawa sa kanila, hindi kumikilala sa kanila o kumakalaban sa kanila hanggang sa dumating ang utos ni Allah. طيب قال لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ايش الفرق بينها؟ Okay, mama na khadal. خذل لم ينصرهم. Okay. Okay. Hindi pipinsala sa kanila ang sinumang nagtatuwa sa kanila. Nagtatuwa, ibig sabihin, pinabayaan sila. Ang tinutukoy dito talaga, pinabayaan sila at hindi tinulungan. Kahit pinabayaan sila at hindi tinulungan, mananatili sila. Sa ibang kuwan, sa ibang yani, hadi riwayat, نعم. man khalafahum. في رواية، هذا الرواية من خذلهم لا يضرهم من خذلهم، في رواية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Okay. Kaya, dalawa ang narisyon. Ang unang narisyon dito, hindi pipinsala sa kanila ang sinumang nagtatuwa sa kanila. Ibig sabihin, pinabayaan sila at hindi ipinag-adya. Sa isang narisyon, hindi pipinsala sa kanila ang sinumang kumalaban o sumalungat sa kanila. خالفهم أي ادعى أنهم على غير على الباطل. خالفهم Sumalungat sa kanila, ibig sabihin sila ay ito yung mga nag-angking ang pangkat na ito ay nasa kabulaanan, hindi katotohanan, mali ang kanilang paniniwala. الآن كثير هؤلاء يشوفون اللحية، يشوفون الثوب القصير، هذا متشدد، هذا رجعي، هذا إرهابي. Sa panahon natin sa iyo, napakarami. Kunyari, kapag ka mahaba ang balbas mo, terorista ka. O mahaba ang balbas mo, ikaw ay masyado kang stricto. O kaya ikaw ay wahabi. Hanggang sa panahon natin sa ngayon, akala nila, yung isa na sa buhay mo lang ang pagiging Muslim mo, masyado kang religious. Masyado kang religious. Hindi masyado religious. Pinanatili lang natin na tayo Muslim. Yun ang pinakamababa na dapat magawa ng bawat isa. طيب قال لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إيش هو أمر الله يا إخوان؟ Okay. Hanggang sa dumating. Hindi pipinsala sa kanilang anumang إيش المقصود ang هنا؟ sinumang nagtatuwa ni sumalungat sa kanila hanggang sa dumating ang utos ni Allah. Ano ang tinutukoy daw ng utos ni Allah o kautusan ni Allah? Anong tinutukoy dito? Ano yun? Qala masaib. Amr Allah. ايوه احنا نبغى المقصود في هذا الحديث. قال شوف لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى ايش؟ قال لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره الى يوم القيامه. قال حتى ياتي امر الله، يعني حتستمر هذه الطائفه منصوره حتى ياتي امر الله. امر الله قالوا الريح التي تقبض كل مسلم. كانت عندك الإجابة؟ إذا الساعة. هي قبل الساعة تأتي ريح نعم. فتقوم الساعة على شرار الناس حتى يأتي أمر الله اللي هو الريح التي تقبض نعم. المؤمنين. يعني يبيد المؤمنين. نعم. Okay, ang tinutukoy daw dito,
hanggang sa dumating ang utos ni Allah. O balikan mo natin ang pinakauna na yung ating paniwala na mananatiling mayroong ummah na ipinag-adya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin dito ang nasa katotohanan. Hindi pipinsala sa kanila ang sinumang nagkatuwa ni sumalungat sa kanila hanggang sa dumating ang utos ni Allah. Ang utos ni Allah na tinutukoy dito, yung nalalapit na araw ng pagbangon na kung saan magpapadala siya ng hangin na lilipol sa mga mananampalataya. Yun ang tinutukoy. Ibig sabihin, hanggang sa darating na huling araw ay mananatili talaga, hindi mawawala ang pangkat na ito ng mga mananampalataya na nasa katotohanan. طيب هذا الحديث فيه بشارة يا أخوان. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ظاهرين أي الناس تسمع عنهم وتشوفهم. Ang ibig sabihin daw dito ng katagang hindi niya tinranslate dito yung bahira. Hindi maalis sa katotohanan sa isang pangating kabilang sa kaliputan ko na inaadya. Hindi natin natin dito ang bahirin. Ang bahirin, ibig sabihin, nananatiling lantad ang grupo o ang pangkat na ito. Nang ibig sabihin, ang kanilang paniniwala, ang kanilang boses, ang kanilang paniyaya o da'wa ay laging lantad at alam ng tao. Walang sekreto. At wala namang sekreto sa Islam. Ang masaklap, maraming mga Muslim mayroong paniwala na dapat may mga aral ng Islam na dapat sinisikreto. Alam niyo yun? Ha? طيب يا اخوان، طيب الشاهد قلنا حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا هو الشاهد من الحديث. وحتى تعبد فئام من الناس الأوثان. Ang pinaka-quotation daw, sana yun kanina? Hanggang sa kumapit ang isang komunidad kabilang sa kalipunan ko sa mga tagapagtambal. Ito yun. Yun ang pinaka-dalil ng ating chapter. Na may grupo, komunidad, o grupo ng mga o tribo na ano tawag dito? Pangkat ng mga nakabilang sa ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sama niyo dito? Tungkol sa pagtatampal na panggagayahin nila sa hanggang sa may sumamba sa isang pangkat kabilang sa kalipunan ko, yung sasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang munasaba daw sa hadith na ito, munasaba ibig sabihin ang connection ng hadith na ito sa ating chapter, yung pamagat ng ating chapter, na nilinaw dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may grupo ng kanyang ummah na mapapabilang sa mga musyrikin na magtambal, at may grupo sa kanyang ummah na nasasamba sa mga Diyos-Diyosan. طيب لذلك قلنا ايش في بداية الدرس الأسبوع قبل الماضي، قلنا هذا الباب يبعث في كل مسلم الخوف من الشرك، فيجب عليه أن يتعلم الشرك. Kaya nung nakaraan, tinalakay natin patungkol sa chapter na ito, yung tinatawag na al-khawf, pagkatakot o pangamba sa shirk na tinutukoy na ang mga Muslim dapat mag-ingat sa shirk. At ang pag-ingat, kailangan natin pag-aralan, malaman. Kung hindi mo alam,
mahulog ka doon sa shirk. Ginagawa mo isang bagay, akala mo ay tama, yun pala ay shirk na. طيب لأن الإنسان إذا جهل التوحيد والشرك سيقع فيه لا محالة سيقع في الشرك. Tiyak na mahulog ang tao sa shirk kung wala siyang alam sa shirk at saka sa tawhid. Dapat maging malinaw sa atin ang kaalaman sa shirk at saka sa tawhid. طيب الوقت ما اسعفنا إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ مسائل في التشبيه عفوا مسائل في التشبه حكم التشبه بالكفار تعريف التشبه هل التشبه له حكم واحد أم له عدة أحكام ضابط التشبه كذلك إن شاء الله الأسبوع القادم. Okay, wala na tayong time. Itong ating sinalin na ito. لا تتبعون سنن من كان قبلكم. Inshallah sa sunod na Saturday tatalakayin natin at matatalakay natin dito yung mga ahkam, yung mga kahatulan ng iba't ibang uri ng mga panggagaya sa mga kupar. ضروري جدا يا أخوان. Maaaring noon panahon, maging sa makabago nating panahon. طيب يا أخوان أنا الأسبوع الماضي صار ظرف ما استطعت أن أحضر. Noong nakaraang Saturday, sabi niya mayroong emergency sa kanya kaya hindi siya nakarating. أتاني ضيف فجأة. Biglaan daw na dumating ang kanyang bisita. طيب إذا كنتم تستطيعون مثلا لا نريد أن نضيع الأسبوع بدون أن نأخذ درس. إذا كنتم تستطيعون أن نعوض عن يوم السبت مثلا في أي يوم في الأسبوع الأحد الاثنين الثلاث أنا ما عندي مشكلة. اتفقوا مع بعض وحددوا يوم ونعوض يصير حتى لو صار لي ظرف يوم السبت نعوض خلال الأسبوع. يعني نتفق الآن. اتفقون الآن بعد كذا لو صار لي مثلا ظرف نفس الحال لو صار لي ظرف الأسبوع القادم يصير إيش خلاص لا يضيع الأسبوع كذا. يعني نعوض نعم. تبغون الأسبوع هذا كمان درس ما عندي مشكلة. Inshallah, tuwing kunyari halimbawa umabsent siya, papalitan daw natin mas mainam ng iba pang araw kasi para hindi masayang yung ating mga nakalaan na mga aralin na dapat nating matalakay. Sana sa atin ang pagsusunod kung anong araw ang pagsunduan natin nakapalit ng absent. No? Ano? Sabi niya linggo. Ahad. Bukas. Yes, sir. Paano ka dan? يبقى غدا نقول انا ما ابغى